Kabanata 4021. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa oras na ito, ang kultibasyon ni Jiang Chen ay ganap na natatag sa tuktok ng ika-8 langit ng Heyuan Realm, at ito ay isang hakbang lamang ang layo mula sa ika-9 na langit ng Heyuan Realm. At napakasimpleng hakbang lang. Sa kakayahan ni Jiang Chen, makakalusot siya kung makakahanap siya ng pagkakataon ng random, ngunit hindi nagmamadali si Jiang Chen ngayon. Kung makakalusot siya sa labanan, ito ang pinakamaganda, ngunit para sa kanya sa madaling salita, napakaraming pagkakataon na lumaban sa hinaharap. Ang paglilinang ng malaking dilaw na aso ay naging matatag sa tuktok ng unang layer ng Earth Source Realm, na masasabing napakalakas, at ang epekto ng Dragon Chi Peel ay eksakto sa inaasahan ni Jiang Chen. Para kay Jiang Chen, isang kahangahangang alchemist na tulad niya, maaari niyang pinuhin ang anumang mga table task na kailangan niya sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Ang ganitong uri ng kakaibang kalamangan ay hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Little Chen, medyo marami ang nagkukumpulan sa labas ng pinto, at malamang na maraming tao ang pumila para humingi ng payo. Natawa si Big Yellow Dog at sinabing, paano maitago sa perception ni Big Yellow ang eksena sa labas ng pinto? Pumunta ka at tawagan si Fang Tianhua at ang 3 pa. Sabi ni Jiang Chen. Paano ang natitira? Tanong ni Dawang. Maghintay lang. Ngumiti si Jiang Chen at sinabi, tinitingnan ang buong teritoryo ng Qidong, si Jiang Chen lang ang naglakas loob na magsalita ng ganito. Katulad nito, ang pagtingin sa buong Martial Pavilion, si Jiang Chen lang marahil ang mabubuhay sa masikip na lugar, at siya rin ay katuwang, isang alagad ng pinagmulan na kaharian. Crunch. Pinuksan ang pinto, at maraming tao ang tumingin sa kanila ng may mataas na espiritu, tanging ang isang aso na lumakad palabas na may pagmamayabang, at agad na naging focus ng atensyon ng lahat. Ang mga gawa ng malaking dilaw na aso, tulad ni Jiang Chen, ay kumalat ng matagal, oras, walang sinuman ang nangangahas na maliitin ang asong ito, lalo na ang mga nakilahok sa mga guho ng Star-Lord. Nakita nilang lahat ng kanilang mga mata ang lagim ng malaking dilaw na aso. Fang Tianhua, pumasok muna kayong 3, may ipapaliwanag ang master nyo. Sabi ng malaking dilaw na aso kay Fang Tianhua at sa iba pa. Sige, agad na nagliwanag sa. Silang 3 lang ang nakakaalam kung bakit sila hinahanap ni Jiang Chen. Tiyak na matagumpay na napino ang Dragon Chi Peel. Akala nila ay makukuha na nila ang Dragon Chi Peel sa lalong madaling panahon, hindi banggitin ang mga ito. Kahit sino ka man, hindi mo maiwasang matuwa. Kung bakit silang 3 ay pinayagang pumasok na mag-isa, alam din nilang 3 ay kumalat sa kanilang mga puso maaaring magdulot ito ng hindi kailangan, kaguluhan. At ang diskarte ni Jiang Chen sa pagkikita nilang 3 ng mag-isa ay nagparamdam din sa kanilang 3 ng labis na pagtitipid sa mukha. Ito ay napakaligtas sa mukha. Bilang lupain ni Jiang Chen, mula ngayon, at kahit na sa maraming taon na darating, ito ay magiging ang bagay na ipinagmamalaki nilang 3, sapat na para ipagmalaki nila sa loob ng daan-daang taon. Ang iba, sandali lang. Alam ko ang layunin ng iyong pagdating. Huwag kang mag-alala, si Jiang Chen ay handang mag-ambag sa sangkatauhan ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Talagang gagabayan kanya ng personal. Sinabi ng malaking dilaw na aso sa hindi bababa sa 100 tao na nagtipon sa labas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay hindi napigil ang magsaya. Mula sa mga elder ng Earth Source Realm hanggang sa mga disipulo ng Unity Source Realm, lahat ay natuwa at hindi napigil ang magbigay ng thumbs up kay Jiang Chen. Matagal na akong naghihintay dito para lang maghintay sa sentence na ito. Si Teacher Jiang Chen ay tunay na isang huwaran para sa sangkatauhan. May iba pa kayang nakagawa ng gayong walang pag-iimbot na gawain. Tama, si Teacher Jiang Chen ay makapangyarihan sa lahat. Kung magbibigay siya ng payo, iyon na ang pagtatapos. Ito ay tumama sa kuko sa ulo. Ito ay may hindi maisip na mga pakinabang sa aming pagsasanay. Ang gayong payo, kahit na ito ay nagpapabangkarote sa atin, handa tayong hingin mo ito. Ngayon si Teacher Jiang Chen ay walang balak na magbayad, at siya ay karapat-dapat sa salitang guro. Umalis na si Teacher Jiang Chen sa pag-iisa. Maaari na tayong pumasok pagkaraan ng ilang sandali pagkatapos lumabas si Fang Tianhua at ang 3 matatanda. Ngunit lahat, makinig sa akin.
Pagpasok natin, tatanungin natin si Jiang Chen sa maayos na paraan sa una, first served basis. Sinabihan ka ng guro na huwag kang maiinis, kung gagawin mong hindi masaya ang guro, hindi kita mapapatawad. Malakas na sinabi ng isang elder mula sa ikapitong langit ng Earth Source Realm, at tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Iniisip na ang sinabi ng elder na ito ay napakamakatwiran, lalo na ang pangungusap na nauuna, pagkatapos ay darating, na mas nakakumbinsi. Malinaw, sa harap ni Jiang Chen, kapag humihingi ng payo kay Jiang Chen tungkol sa bagay na ito, lahat wala ng pinagkaiba ang katayuan sa pamilya. Matagal nang isinuko ng mga maaaring pumunta rito ang kanilang dignidad. Dumating man ang isang master ng Earth Origin Realm para humingi ng payo, sa paningin ng iba, ito ay normal at hindi nakakahiya, sa lahat. Katulad lang ito ng tatlong Earth Origin Realm Zidane Pavilion Alchemist ni Fang Tianhua na nakatayo rito bilang doorman para kay Jiang Chen. Hindi lang sila pagtatawanan, ngunit iinggit din ang lahat sa kanila. Nakita ni Exiting ang lahat ng ito sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang uminit. Hindi niya alam kung kailan niya mararating ang antas ni Jiang Chen. Siyempre, hindi siya nang ahas na umasa sa antas na ito. Kung maaabot niya ang ika-10 ng antas ni Jiang Chen sa buhay na ito, ay isang malaking pagpapala. Dahil sa diskarte ni Jiang Chen ay labis ding hinangaan ni Exiting. Ngayon ay tinitingnan ito ng Yu Clan, at sa malaot madali ay magkakaroon ng isang nakamamatay na labanan sa human race. Si Jiang Chen ay hindi nag-aatubiling magturo, at kung ano ang magpapahusay sa kabuuang lakas ng human clan. Kapag ang kabuuang lakas na ito ay napabuti, ito ay magiging kasama ng Yu Clan. Sa isang buhay at kamatayang labanan, ang sangkatauhan ay magkakaroon ng ganap na kalamangan. Katulad lang ito ng mga alagad ng martial arts sa Star Master Ruins ng Chilling Mountain. Pagkatapos matanggap ang patnubay ni Jiang Chen, lahat sila ay nagbagong anyo bilang mga lobo at tigre, pinatay ang mga alagad ng Yu Clan ng may takot at takot. Tungkol sa pag-imbite kay Jiang Chen na maging panauhin sa City Lord's Mansion, tila hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagbibigay ng gabay ni Jiang Chen sa mga alagad ng martial arts. Kaya naman, nang makakita ng ganoong eksena, hindi na nabalisa si Exiting at naghintay na gabayan si Jiang Chen, ang mga alagad ng martial arts, pagkatapos mo sa iyong gawain, maaari. Sa kabilang patio, si Fang Tianhua at ang iba pa ay nakatayong magalang sa harap ni Jiang Chen. Nagtawanan silang tatlo at patuloy na nagkukuskos ng kanilang mga kamay, mukhang kinakabahan at excited. 3 dragon energy pills ito. Inumin mo. Pinitik ni Jiang Chen ang kanyang kamay, at agad na lumipad. Ang tatlo sa kanila ay may mabibilis na mata at mabilis na mga kamay, at hinawakan ng dragon chi pill sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay ininom nila ang mga table task sa harap ng kanilang mga mata at nilapitan, tingnan mo. Sa tanawing ito, nagbago ang ekspresyon. Ito, Master, ang elixir na ito ay masyadong mahalaga, nahihiya kaming tanggapin ito. Medyo nanginginig ang tono ng boses ni Fang Tianhua, at ang kanyang mga salita ay hindi maiwasang mabuhol. Talagang hinanggad nila ang Dragon Chi Pill, ngunit ang Dragon Chi Pill na nasa harapan nila ay mas mataas kaysa sa naisip nila. Hayaan silang makaramdam na hihiya na makatanggap ng mga gantimpala para sa wala. 3rd rank at 10% Dragon Chi Pill, Master, itong pill na ito ang pinakamagandang nakita ko sa buhay ko, kahit ang aming Pavilion Master ay hindi makakarating. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Wang Dongzhou, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Dragon Chi Pill sa kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong antas ng tableta sa kanyang edad. Ang tatlo ni Fang Tianhua at ang iba pa ay maaaring ituring na bumibili sa hanay ng mga 3rd rank alchemist. Bagamat ang mga kasanayan sa alchemy ay malayo sa likod ni Jiang Chen, mayroon pa rin silang isang tiyak na antas ng paningin. Sa kanilang paningin, natural nilang nakikita ang antas ng Dragon Chi Pill. Ito ay tiyak dahil nakita ang antas ng Dragon Chi Pill kaya natakot silang tanggapin ang Reg Along ito. Sa totoo lang, pagkatapos nakilalanin nilang tatlo si Jiang Chen bilang kanilang Panginoon, hindi pa talaga sila nakagawa ng anumang kontribusyon kay Jiang Chen, at ilang beses na silang tinulungan ni Jiang Chen, na naging dahilan upang sila sa kabuuan ay sumailalim sa mga pagbabago.
Ngayon, inilabas ang walang kapantay na Dragon Chi Peel, at hindi nila ito matanggap mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ibibigay ko sa'yo at kukunin. Kung kick-ibot ulit ako, babawiin ko. Galit na sinabi ni Jiang Chen, alam niya kung ano ang iniisip nilang tatlo, ngunit ang Dragon Chi Peel ay talagang walang halaga sa kanya, basta't sapat ang mga panggamot na materyales. Pupunuin niya ang ganitong uri ng tableta kung gusto niya, pinipino ito ng Dragon Chi Dan ay kasing dali at casual gaya ng pagkain ng isang homely na pagkain. Kung ganoon, hindi magiging magalang ang disipulong iyon. Mabilis na iniligpit ni Fang Tianhua ang elixir, at hindi na nag-atubili sina Wang Dongzhou at Zhou Ke. Kung talagang binawi ni Jiang ang elixir, pagsisisihan ng tatlong matandang lalaki ang pag-iyak sa kanilang mga panaginip. Master, napakabait ko, hindi ko alam kung paano kita gagantihan. Sabi ni Zhou Ke, huwag kang mag-alala, may oras din para makabawi ka sa hinaharap. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Okay, mula ngayon, kung may utos ang Panginoon, tayong tatlo ay hinding-hindi maglalakas loob na maging matigas ang ulo. Kahit na umakyat tayo sa bundok ng mga espada at lamusong sa dagat ng apoy, hindi tayo sisimangot. Tinapik ni Wang Dongzhou ang kanyang dibdib at tiniyak. Sige, umatras kayong tatlo, pumila na ang mga tao sa labas at pumasok ng magkakabatch. Kumaway si Jiang Chen sa kanilang tatlo, senyales na umatras. Mabuti. Yumuko silang tatlo kay Jiang Chen, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Kahit na walang sinabi si Jiang Chen, sabik silang umalis sa lalong madaling panahon. Masyadong kaakit-akit sa kanila ang Dragon Chi Peel. Ngayong mayroon na sila ito, hindi makapaghintay na pinuhin ito. Pinuksan nilang tatlo ang pinto. Si Fang Tianhua ay humakbang at malakas na sinabi sa mga tao sa labas ng pinto, sabi ng guro, dapat kayong pumila at pumasok sa batch, 10 tao ng sabay-sabay. Mula ngayon, lahat ng tao sa Wuj ay papayagang makapasok. Ang sinumang nagnanais ng patnubay ng master ay maaaring pumunta. Itinaas ni Fang Tianhua ang kanyang mga daliri sa paa at mapagmataas, tulad ng isang imperial na sugo na naglabas ng isang imperial na utos, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Wow! Nang matapos magsalita si Fang Tianhua, ang buong pulutong ay nagsimulang mabalisa, galit na galit, at makikita na ang lahat ay labis na nasa sabik. Sa ilalim ng pamumuno ng mga naunang matatanda, ang mga tao ay nakapila na, naghihintay na magsalita si Jiang Chen. Ang Martial Arts Pavilion ay may mahigpit na disiplina, at ngayon ang mga salita ni Jiang Chen ay mga imperial na utos, kaya dapat nilang sundin ang mga ito. Ang unang batch na pumasok ay tatlong matatanda at mga disipulo ng Martial Arts Pavilion, kasama si Li Long. Ang taong ito ay hindi pa nakatanggap ng anumang patnubay mula kay Jiang Chen sa Star Master Ruins ng Chiling Mountain dati. Ito ay palaging isang malaking awa para sa kanya ngayong nakabalik na siya sa Wu Pavilion. Paano palampasin ni Li Long ang magandang pagkakataong ito? 10 tao ang pumasok sa looban. Makalipas ang halos kalahating quarter ng isang oras, muling binuksan ang pinto at 10 tao ang lumabas dito sa maayos na paraan. Wow haha! Nakakamangha, nakakamangha. Napakagaling ni Teacher Jiang Chen. Ang dilema na nakaapekto sa akin sa loob ng 10 taon ay naalis sa isang iglap sa patnubay ni Teacher Jiang Chen. Ang mga nakatagong panganib na nakabaon sa aking katawan sa loob ng mahigit 10 taon ay inalis na rin ni Teacher Jiang Chen. Wala pang, ang aking paglilinang ay makakausad na sa ikalimang antas ng Earth Origin Realm. Ang reinkarnasyon ng dakilang kapangyarihan ay tiyak na muling pagkakatawang tao ng dakilang kapangyarihan. Tanging ang tunay na makapangyarihang reinkarnasyon lamang ang may ganoong kakayahan. Sa harap ni Teacher Jiang Chen, dapat tayong lahat ay maging mga disipulo at apo. Ang mga taong, lumabas sa sandaling lumabas sila ng gate ng kabilang patio, lahat sila ay tumalon-talon na tuwang-tuwa na parang baliw, kahit na ang mga matatanda ng pinagmulang kaharian ay walang kitaliwasan, ang kanilang karaniwang kamahalan ay ganap na nawala sa sandaling ito, binibigyang pansin ang kanyang sariling imahe. Fuck, napakaganda ba talaga nito? Bilasan mo, mabilis na pumasok ang second batch, nakakamangha. Kailangan kong makakuha ng gabay ni Teacher Jiang Chen. Tunay na isang pagpapala para sa ating martial arts pavilion na magkaroon ng isang makapangyarihang reincarnation na dumating sa ating martial arts pavilion.
Ang kabuuang lakas ng martial arts pavilion ay lubos na mapapabuti. Sa pagpapabuti na ito ay 1 oras bago tayo malampasan ng Yuklan. Kuwit 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 kuwit. Lalong tuwang-tuwa at naiinip ang mga taong naghihintay pa sa labas. Ang ikalawang grupo ng 10 tao ay huminga ng malalim, inayos ang kanilang mga sarili, at nagsimulang maglakad patungo sa kabilang courtyard. Ang ilang mga tao ay nag-iisip kung paano mapagpakumbaba na babatiin si Teacher Jiang Chen nang makita nila siya mamaya. Makalipas ang kalahating quarter ng 1 oras, masayang lumabas ang pangalawang grupo ng mga taong pumasok, bawat isa ay sumisigaw na parang mga baliw. Wala silang dahilan para hindi matuwa. Lahat ng problemang pinigilan nila sa kanilang mga puso ay inalis ng Jiang Chen. Nalutas ito, na naging dahilan upang hindi sila ma-excite. Sobrang lakas talaga, gusto kong bumalik at sabihin agad sa kapatid ko, hayaan mo na rin siya. Tama, bagamat ang iyong panganay na kapatid ay isa ng henyong disipulo ng 3 antas ng Earth Origin Realm, kumpara kay Teacher Jiang Chen, siya ay ganap na bata. Kung ang iyong kapatid ay makakakuha ng gabay ni Teacher Jiang Chen, maaari siyang ma-promote sa ika-4 na antas ng Earth Origin Realm sa loob ng 1 buwan. Diyos, wala talagang problema. Isang pagpapala para sa akin na turuan ako ni Teacher Jiang Chen. Simula ngayon, si Teacher Jiang Chen ang magiging idolo ko habang buhay. Lubhang nasisiyahan ng mga umaalis. May isip na bukod sa mga taong nasa harapan mo, dumarami ang mga alagad. Ang paglalakbay ng paglilinang ay ang paglayag laban sa agos. Kahit na ang pinakamatalentong tao ay makakatagpo kung may makakatulong, solve na sila sa mga ganitong problema, walang tatanggi. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na si Jiang Chen ay magbubukas upang gabayan ang Martial Pavilion. Sa ilang sandali, ang buong Martial Pavilion ay ganap na nabalisa. Ang mga hindi pa inutusan ni Jiang Chen ay nagsimulang sumugod patungo sa Zidane Pavilion. Halika! Maging ang mga henyong disipulo ng Earth Origin Realm na karaniwang malayo, pati na rin ang hindi mabilang na mga elder ng Earth Origin Realm, at maging ang mga elder mula sa 8th Heaven at maging ang 9th Heaven of Earth Origin Realm ay pumunta rito nang walang pakialam sa kanilang hitsura. Sa ilang sandali, si Jiang Chen ay naging guro ng lahat, na naging dahilan upang kumulo ang buong martial arts pavilion. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jiang Chen ay para din sa pagsasaalang-alang ng lahi ng tao. Mula noong dumating siya sa rehiyon ng Qidong, mula noong dumating siya sa Martial Pavilion, natural na gusto niyang gawin ang isang bagay para sa sangkatauhan sa rehiyon ng Qidong. Tungkol kay Jiang si Chen lamang, lubos na nauunawaan ni Jiang Chen na kapag ang buong sangkatauhan ay naging malakas, sila ay tunay na malakas. Sa makatuwid, si Jiang Chen ay hindi nag-atubiling turuan siya, ito mismo ay hindi nagdulot ng anumang kawalan sa kanya, at nakuha rin niya ang mga benepisyong gusto niya mula sa Martial Pavilion. Mula nang siya ay tumuntong sa Martial Pavilion, si Jiang Chen ay hindi nagkukulang sa mapagkukunan ng Martial Pavilion utilization. Zidane Pavilion hindi na kailangang sabihin, ang Coliseum bago ay maaaring ituring bilang isang hagdan para sa kanyang paglago. Sa sumunod na 2 araw, ang Martial Arts Pavilion ay nasa estado ng pananabik. Sa huli, maging ang mga matatanda at disipulo ng Zidane Pavilion at Wuji Pavilion ay dumating. Sa ilang sandali, ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen bilang guro ng buong tao ay sa katunayan. Ang katayuan sa Wu Pavilion ay tila nalampasan si Wu Changtian at ang 2 Pavilion Masters. Ang talagang nakakatakot ay ang bawat tao na itinuro ni Jiang Chen, pagkatapos nilang lumabas. Ito ay masyadong nakakatakot. Kung ito ay 1 o 2, ito ay makatwiran, ngunit kung ang lahat ay maaaring sagutin ito ay medyo sobra. Ang bagay na ito ay nagpaalarma sa buong senior management ng Martial Court. Sa bandang huli, kahit na ang mga matatanda sa larangan ng Tianyuan ay hindi na nakayanan. Sa tuktok ng isang alchemy tower sa Purple Pill Pavilion, mahigit 20 masters ng Heavenly Origin Realm ang nagtipon-tipon, at itinuon ang kanilang mga mata sa lugar kung saan nakatira si Jiang Chen. Sa loob ng 2 araw, nagkaroon ng mataong pulutong ng mga tao. Guro, sinabi ko na ang Jiang Chen na ito ay masyadong nakakatakot. Kaya ba niya talagang lutisin ang mga problema ng lahat? Napakaraming karanasan sa paglilinang. Hindi mapigil ang sabihin ni Dan Xingzi. Yeah, if it can solve 1 or 2, we can understand it.
But he can solve all the problems, which is nakakamangha. Could it be that he is really capable of reincarnation? Walang katapusang buntong hininga si Zenyang, hindi siya makapaniwala. Makapangyarihang reincarnation man si Jiang Chen o hindi, isa itong malaking pagpapala para sa ating martial arts pavilion. At saka, lahat ng ginawa niya ay tiyak para sa ating sangkatauhan. Ang gayong tao ay dapat na protektahan ng mabuti ng martial arts pavilion. Same time na sinabi ni Wu Changtian. Tama ang ulo. Grabe talaga ang Jiang Chen na ito. Natatakot ako na pinaplano ng Yu Clan na tanggalin si Jiang Chen bago sila magkasundo. Si Jiang Chen ay naging confidant na ng Yu Clan. Ito ay normal. Mapalad na mula sa ating martial arts pavilion ang ganoong pag-iral na lumalaban sa langit. Kung ang gayong pag-iral ay lumitaw. Gayunpaman, malamang na hindi ganoon kadali para sa Yu Clan na patayin si Jiang Chen. Hindi mo dapat kalimutan na si Zhao Lingxiao ay umatake ng buong lakas noong araw na iyon, ngunit madaling naiwasan ito ni Jiang Chen. Kahit na ang mga pag-atake ng mga master ng realm ng Tianyuan ay mahirap. Paanong ang gayong tao ay napakadaling pumatay kung madali siyang umiwas? Nagulat ang isang grupo ng mga Tianyuan Realm Masters. Nag-iwan si Jiang Chen ng hindi maisip na impresyon sa kanilang mga puso. Ang lahi ng tao sa rehiyon ng Shidong ay medyo nagkakaisa, kaya walang naiinggit kay Jiang Chen sa panahong ito, at iisipin ng lahat na ang pagkakaroon ng Jiang Chen ay isang magandang bagay para kay Wu Ge. Ito rin ang dahilan kung bakit si Jiang Chen ay handang manatili dito upang tumulong sa Martial Pavilion. Ito ay dahil ang sangkatauhan ay nagkakaisa. Kung ang sangkatauhan dito ay katulad ng mga nakatagpo niya noong nakaraan, ito ay puno ng mga intriga, kapangyarihan at pakikibaka sa pagitan ng mga tao. Natatakot akong isuko ni Jiang Chen ang kanyang karera at umalis ng matagal na ang nakalipas. Wala siyang intensyon na manatili dito para gabayan sila. Kalimutan ang tungkol sa mga disipulo at matatandang ito, ngayon kahit ako ay gustong humingi ng payo kay Jiang Chen. Sinabi ito ng isang elder sa unang antas ng kaharian ng Tianyuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ibang mga elder sa realm ng Tianyuan ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, at nakita ang pagnanasa sa mga mata ng isa't isa. Mukhang hindi lang isang Tianyuan master ang gustong humingi ng payo kay Jiang Chen. Medyo nakakahiya para sa ating matatandang lalaki na maghanap ng isang Heiyuan realm na disipulo para magbigay sa atin ng payo. Sabi ng isang tao, kung natatakot kang mawalan ng mukha, hindi mo na kailangang pumunta. Anyway, I decided to go, but I won't go until everyone left. Sabi ng isang tao, walang mawawala sa mukha. Kung talagang matutulungan tayo ni Jiang Chen na makalusot, kung gayon ang kabuoang lakas ng ating martial arts pavilion ay mapapabuti sa isang malaking antas, lalo na sa atin na mga master ng Tianyuan realm. Kung ang ating cultivation ay kung maaari kang umabant sa ibang antas, maaari kang direktang magsimula ng digmaan kasama ang Yu Clan, at tiyak na magkakaroon ka ng napakalaking kalamangan sa panahong iyon. Panipi. Sabi ni Wu Changtian. Nagkatinginan sina Zinyang at Dan Qingzi at nakita ang isang bakas ng init sa mga mata ng isa't isa. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng sangkatauhan, at tungkol din ito sa pagpapabuti ng kanilang sariling paglilinang. Sa oras na ito, ang mukha ay wala. Higit pa rito, ang pagbabagong anyo ni Jiang Chen ay talagang kamangha-mangha. Maliban sa kanyang paglilinang, higit na nalampasan niya sila sa lahat ng iba pang aspeto. Ito ay isang tipikal na reinkarnasyon ng isang makapangyarihang tao. Kahit na humingi sila ng payo kay Jiang Chen, walang kahihiyan. Ngayon ang katayuan ni Jiang Chen sa puso ng mga taong Wuj ay ganap na naitatag. Siya ay isang pag-iral sa tuktok ng pyramid. Kinilala ng lahat si Jiang Chen bilang ang muling pagkakatawang tao ng makapangyarihan, bakit nakakahiya? Ito ay isang normal na bagay. Kung gayon, pagkatapos na maging abala si Jiang Chen sa mga sumusunod na bagay, hahanapin natin siya. Iminungkahi ni Dan Qingzi. Ilang araw akong naging abala. Sa aking palagay, hindi ako nagmamadali. Mas mabuting hayaan si Jiang Chen na magpahinga ng ilang araw. Alam mo, ang mga problemang kinakaharap natin ay malamang na mas mahirap lutasin kaysa problema ng ibang tao. Wu Changtian daw. Ang sinabi ng pinuno ay may katuturan. Ang ating mga problema ay tiyak na mas mahirap lutasin kaysa sa iba.
Dapat nating hayaan si Jiang Chen na magpahinga. Pagkatapos nagabayan ang napakaraming tao na magkakasunod, ang pagkawala ng enerhiya lamang ay hindi isang bagay na magagawa ng ordinaryong tao, oso. Tumango si Xinyang. Sa katunayan, hindi nila alam na ang kanilang mga iniisip ay lubos na nag-aalala. Sa mga mata ni Jiang Chen, walang pagkakaiba sa pagitan ng pagturo sa Tianyuan Realm at sa pagturo sa Heiyuan Realm. Ang mga problema nila sa grupong ito ng mga tao, sa opinyon ni Jiang Chen, hindi pa rin ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Pagkalipas ng 2 araw, maraming tao sa Wuj ang binigyan ng tagubilin ni Jiang Chen. Sa oras na ito, si Exiting, na ilang araw nang naghihintay, ay pumasok sa looban ni Jiang Chen. Sa looban, si Jiang Chen ay nakaupo sa isang batong bangko at umiinom ng tsaa, nag-e-enjoy sa kanyang sarili. Hindi maiwasan ni Exiting na matigilan nang makita niyang nagbibigay siya ng mga tagubilin sa napakaraming tao na may mataas na intensity. Noong una, akala niya ay pupunta si Jiang Chen upang mapagod, ngunit sa halip sa hindi inaasahan, si Jiang Chen ay nasa mataas na espiritu, at walang pagkakaiba sa dati. Ang enerhiyang ito lamang ay ginagawang imposible na hindi hanggan si Exiting, at labis siyang hinahangaan. Exiting, anong problema? Nakangiting tumingin si Jiang Chen kay Exiting. Medyo maganda ang impresyon niya kay Exiting. Matagal nang naghihintay si Exiting sa labas. Alam din ni Jiang Chen na bilang batang Panginoon ng lungsod ng Shenwu City, mayroon siyang marangal na katayuan. Siya ay dapat na isang mataas na espiritu at mapusok na edad, ngunit ang kanyang pag-uugali ay napakatatag at hindi mayabang o mapusok. Sa kadahilanang ito lamang, si Jiang Chen ay walang dahilan upang hindi ipahayag ang kanyang pagpapahalaga kay Exiting. Guro, sa pangalan ng aking ama, naparito ako upang anyayahan ang guro na bisitahin ang City Lord's Mansion. Hindi nag-atubili si Exiting at nilinaw ang kanyang intensyon. Iniimbitahan ka ba ng Panginoon ng lungsod? Tumango si Jiang Chen, ang kanyang mukha ay kasing kinis gaya ng dati, at walang bakas ng mga ripples sa kanyang mukha. Malinaw, kahit na ang isang malaking shot tulad ng Panginoon ng lungsod ay nagkusa ng kurso. Lubos na hinahangaan ng aking ama ang mga talento ng guro, kaya gusto niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang may-ari ng lupa sa Shenwu City, at umaasa na gagantimpalaan siya ng guro. Naikuyom ni Exiting ang kanyang mga kamao at sinabing, mula nang alisin niya ang pinagmula ng Lei Qi, ang kanyang saloobin kay Jiang Chen ay palaging magalang. Iniimbitahan ako ng Panginoon kong City Lord, kaya natural hindi ako makatanggi, salamat Ting, ikaw ang mangganguna. Sabi ni Jiang Chen, saka tumayo. Haha, not bad, pwede kang pumunta sa City Lord's Mansion para kumain at uminom. Tuwang-tuwang tumawa ang malaking dilaw na aso na tumutulo ang kanyang tawa. Talagang wala siyang kinabukasan. Ang City Lord's Mansion ay ang pinakakapansin-pansing lugar sa Shenwu City bukod sa Marshall Pavilion. Tulad ng alam nating lahat, mayroong 3 behemoth sa lungsod ng Shenwu sa Red East Region. Hindi na kailangang sabihin ang Marshall Pavilion, ang dalawa pa ay ang City Lord's Mansion at ang Yun Mansion. At dahil sa antas ng paglilinang ng pinuno ng pamilyang Yun, si Yun Sinon, sa ilalim ni Xi Yunpeng, ang isa ay nasa unang antas ng kaharian ng Tianyuan, at ang isa ay nasa ikalawang antas ng kaharian ng Tianyuan. Ito ay humahantong sa katotohanan na si Yun mas mataas ang status ng mansion sa Shenwu City kaysa sa City Lord's Mansion. Medyo mababa. Kung kailangang i-rank ng isa ang 3 behemoth na ito sa pagkakasunod-sunod, sila ay natural na Marshall Pavilion, City Lord's Mansion, at Yun Mansion. Nang malaman ang balita na si Jiang Chen ay magiging panauhin ng City Lord's Mansion, ang buong City Lord's Mansion ay nagkagulo. Sa labas ng gate ng City Lord's Mansion, may mga ilaw at festan, at isang mahabang pila ang nakapila, para sa welcome ceremony. Ang usapin ng Chilling Mountain ay kumalat na sa buong misyon, at ang City Lord's Mansion, na medyo malapit sa Marshall Pavilion, ay nakakaalam ng lahat tungkol sa sitwasyon sa Marshall Pavilion sa mga araw na ito. Si Jiang Chen ay naging pinakatanyag na tao sa Marshall Pavilion. Mga guro, hindi kalabisan na ilarawan sila bilang mga guro ng lahat ng tao. Napakalakas ni Xi Yunpeng na hindi niya maitago ang anumang nangyayari sa Marshall Pavilion. Maliban sa grupo ng mga matataas na antas ng tao sa Heavenly Origin Realm,
Ang natitirang bahagi ng Marshall Pavilion ay halos itinuro ni Jiang Chen. Maging ang mga matatandang iyon sa tuktok ng Earth Source Realm ay nagkusa na humingi ng payo kay Jiang Chen, at nakakuha ng mga hindi inaasahang resulta. Hindi maiwasan ni Xi Yunpang na mabigla, mas nabigla pa kaysa noong nakita niya si Jiang Chen sa Chiling Mountain. Muli, ang paggabay sa isa o dalawang tao ay maaaring nagkataon lamang, ngunit ang kakayahang malutas ang mga problema sa paglilinang ng milyon-milyong tao ay hindi maipaliwanag ng pagkakataon o swerte. Hanggang ngayon, si Xi Yunpang ay halos kapareho ng iniisip ng iba. Ang Jiang Chen na ito ay tiyak na reincarnation ng isang tiyak na kapangyarihan. Kung ito ay talagang reincarnation ng isang kapangyarihan, siya, ang City Lord's Mansion, ay dapat humanga sa kanya. Sa harap ni Jiang Chen, gaano siya kalakas ng loob na muling magkatawang tao. Maging si Xi Yunpang ay itinaas ang kanyang puso upang humingi ng payo kay Jiang Chen. Pagkatapos ng paglilinang ng maraming taon, nagsumikap siya ng husto upang makarating sa antas na ito, ngunit kung gusto niyang umakyat pa, ito ay magiging lubhang mahirap. Kung mas maraming mga master sila, mas maraming problema ang kanilang nararanasan sa paglilinang, mas mahirap itong lutasin, at sila ay nakatayo na sa tuktok ng pyramid sa Chidong Region, at walang sinuman ang makapagbibigay sa kanila ng payo maliban sa pag-asa sa kanilang sarili. Ang hitsura ni Jiang Chen, isang dakilang kapangyarihan, ay talagang nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Sa sandaling ito, may isa pang behemoth sa Shenwu City, Yun Mansion. Sa bulwagan ng pagpupulong ng Yun Mansion, isang grupo ng matataas na antas na opisyal ang nagtipon-tipon, at ang ulo ng pamilya, si Yun Sinon, ay umikot pabalik-balik. Pare, tumigil ka sa pag-ikot, umiikot yang ulo mo. Hindi napigilan ng isang napakagandang babae na sabihin na kung makita ni Jiang Chen ang babaeng ito, magiging pamilyar siya sa kanya, at siya ay si Chen Yiren na nagkaroon ng alitan sa kanya noon. Mahal, ang City Lord's Mansion ay umuusbong. Si Jiang Chen ay naimbitahan na maging panauhin. Sa tingin mo ba ay maaari akong magmadali? Sino si Jiang Chen? Isa na siyang guro para sa lahat. Inanyayahan tayo ni Xi Yunpang, kaya dapat imbitahan din natin siya. Sabi ni Simon Yun, clan leader, anong problema? Pwede na lang natin imbitahin si Jiang Chen paglabas niya, sabi ng isang matanda. Sa madaling salita, ang muling pagkakatawang tao ng tulad ng isang makapangyarihang tao bilang Jiang Chen ay hindi inanyayahan ng walang pag-aalinlangan. Hindi mo nakita na ang Jiang Chen na ito ay madaling makaiwas sa pag-atake ni Zhao Lingxiao. Ang kaiabangan sa mga buto ng gayong tao ay lampas sa aming imahinasyon. Lao Xi, nagawa namin na imbitahan siya dahil ang kanyang pinakamamahal na anak ay may magandang relasyon kay Jiang Chen. Ang ating Yun Mansion ay walang contact kay Jiang Chen noong una. Kung anyayahan natin siya ng walang pahintulot, hindi ba't lubhang nakakahiya kung tatanggi siya? Panipi. Napabuntong hininga si Yun Sinon, kung sakaling tumanggi si Jiang Chen sa imbitasyon ng Yanfu, wala nang lugar para ilagay ang kanyang lumang mukha. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang lalaking ito. Pulong ni Chen Yiren. Mahal, huwag kang magsinungaling. Si Jiang Chen ay isa na ngayong bayani ng sangkatauhan. Ikaw rin. Hindi siya umatras sa pag-iisa sa umaga at hindi na atres sa hinaharap. Gayunpaman, nagkataong umatras siya nang siya ay naabutan mo ang insidente sa Chiling Mountain. Kung sinundan mo siya sa Chiling Mountain, baka kasama mo siya. Si Jiang Chen ay nagkaroon ng ilang relasyon. Hindi napigilan ni Simon Yun na magreklamo, ngunit kahit nagreklamo siya, makikitang mahal na mahal pa rin niya ang ampon na ito. Hindi ko alam na magkakaroon ng Star Master Ruan sa Chiling Mountain, pero may koneksyon kami ni Jiang Chen. Sabi ni Chen Yiren. Yiren, kilala mo ba si Jiang Chen? Ang mukha ni Yun Sinon ay agad na nagpakita ng kagalakan, napakabuti kong magkakaibigan sina Chen Yiren at Jiang Chen. Well, nakilala ko siya noong una siyang dumating sa Shenwu City para kumuha ng martial arts assessment. Tumango si Chen Yiren. Haha, great, you two must have a good relationship. Masayang tumawa si Yun Sinon. Wala lang, kumilos ako para turuan ng leksyon ang aso niya, pero kalaunan ay natalo ako ni Jiang Chen. Nahihiyang sabi ni Chen Yiren. Ano, nagtuturo ng isang aral sa aso ng isang tao? Yung aso. Yung malaking dilaw na aso na nagpakita ng lakas sa Chiling Mountain.
Ang ngiti sa mukha ni Simon Yun ay napawi sa isang iglap, at pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman niya na ganito pala ang pagkakakilala ni na Chen Yi at Jiang Chen sa isa't isa. Sa unang pagkikita pa lang nila ay nag-aaway na sila, mas mabuting hindi na lang magkakilala. Pare, hindi ako masyadong maliit at hindi ako magagalit sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya kung magagalit si Jiang Chen sa iyong dalawang mahal na anak na babae. Nagkibit balikat si Chen Yiren. Yung dalawang batang babae, anong ginawa nila? Biglang naisip ni Yun Simon ang kanyang dalawang mahal na anak na nagsasabing sila ang kambal na pagmamalaki ng Yun Mansion. Ipinadala rin sila sa Martial Arts Pavilion para magsanay kasama si Chen Yiren. Ang dalawang walang batas na master na ito ay walang takot sa anuman. Kung sila ay makabangga, Jiang Chen, hindi ka panipaniwala. Ikinwento ni Chen Yiren kung paano gumawa ng gulo para kay Jiang Chen ang dalawang pride ng Yun Mansion sa Origin Chi Tower at kung paano sila tinuruan ng leksyon ni Jiang Chen. Si Simon Yun at ang mga matataas na opisyal ng pamilya Yun ay agad na namutla at mukhang hindi maipaliwanag. Itong dalawang bastos, pinagsisisihan kung pinapunta sila sa Martial Arts Pavilion. Nadurog ang puso ni Yun Simon. May isip na kung tatayo sa harap ni Yun Simon ang dalawang ignorante na babae sa sandaling ito, malamang nasasampalin ni Yun Simon ang bawat isa. Ang patriarch ay hindi kailangang mag-alala. Kung si Jiang Chen ay talagang isang makapangyarihang reincarnation, kasama ang kanyang puso, hindi niya dapat masyadong pakialaman ang gayong maliit na bagay. Kung tutuusin, si Yun Ying at Yun Zi ay bata pa. Sabi ng isang matanda. Mukhang dapat imbitahan si Jiang Chen sa Yun Mansion bilang panauhin. Bilang patriarch ng Yun Mansion, gusto kong humingi ng tawad. Napabuntong hininga si Yun Simon. Sa pagkakataong ito, personal niyang aanyayahan si Jiang Chen. Pinaplano ba ng patriarch na lumapit ng personal? Tanong ng isang matanda. Oo, iimbitahan kita ng personal. Yun Sinon Road, clan leader, sa aking palagay, mas mabuting hayaan kang imbitahan ka ni Yiren. Sabi ng matanda, mas importante kung personal kitang imbitahin. Kinaweyan ni Yun Simon ang kanyang kamay. Ang orihinal na akala niya ay walang kinalaman ng Yun Mansion kay Jiang Chen, ngunit hindi niya inaasahan na may nangyaring hindi kasiya siya. Siya lamang, ang pinuno ng clan, ang maaaring magmukhang sinsero kung siya mismo ang lalapit. Clan leader, sa tingin ko ay mas mabuti na ang kagandahan ay lumapit sa harapan maganda, at sa tingin ko si Jiang Chen ay hindi masyadong matanda. Baka single pa rin siya. Nakangiting sabi ng matanda, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit malinaw na ang ibig niyang ipahiwatig. Oo, sinampal ni Simon Yun ang kanyang noo ng malakas. Kung si Chen Yiren ay maaaring magkaroon ng ganoong antas ng relasyon kay Jiang Chen, kung gayon si Jiang Chen ang magiging manugang ng Yun Mansion. Saan siya makakahanap ng ganoong kagandang bagay? Sa pagtingin sa buong lungsod ng Shenwo, sa mga tuntunin ng hitsura at talento, natatakot ako na walang maraming tao na hihigit kay Chen Yiren. Pare, anong sabi mo? Namula ang mukha ni Chen Yiren, tinakto niya ang kanyang mukha at tumakbo palabas. Haha, may humagalpak na tawa mula sa likod. Sa labas ng gate ng City Lord's Mansion, isang mahabang pila ng mga tao ang nakapila para salubungin sila. Ang buong kalsada sa gate ng City Lord's Mansion ay napuno ng mga tao. Narinig ko na ang City Lord's Mansion ay mag-iimbita ng mga guro mula sa lahat, sa buong mundo. Gusto ng lahat na pumunta at makita ang alamat na ito. Ano ang hitsura ni Jiang Chen sa pelikula? Si Xi Yunpang ay nakadamit ng napakarangal, nakasuot ng malaking pulang roba, at tumayo sa labas ng gate para batiin siya. Sa tabi niya, nakatayo ang isang napakakaakit-akit na babae na may magandang figure at iba't ibang alindog. Sa ilalim ng kanyang kaakit-akit na mga mata, walang hawhaw maraming lalaki ang makakalaban. Brother Pang, isang alagad lamang ng Wush sa Heyuan Realm, sulit ba na lumabas ka para batiin siya ng personal? Hinawakan ng babae ang braso ni Xi Yunpang at sinabing mapanloko. Little Ling, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ang Jiang Chen na ito ay malamang na maging reinkarnasyon ng isang dakilang kapangyarihan. Isang karangalan para sa akin, Xi, na pumunta sa mansyon ng ating Panginoong lungsod. Kapag nakita ko si Jiang Chen mamaya, ako dapat maging magalang.
Pili ni Xi Yunpang. Alam. Sumang-ayon si Bai Xiaoling, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may kislap ng pagkasuklam at pag-aalala. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Xi Ting, si Jiang Chen at Big Yellow Dog ay dumating sa City Lord's Mansion. Ang engranding eksenang ito ay talagang nabigla kay Jiang Chen. Medyo sobra na ito. 2 beses umubo si Jiang Chen. Haha, hindi ko akalain na ganito pala ka-engrandi ang tatay ko. Kulang pa. Sa reputasyon ngayon ng guro, natural na lalabas ang tatay ko para batiin siya ng personal. Tungkol naman sa mga tao sa Shenwu City, lahat sila gustong makita, kilos ng guro, tel ang lana. Napangiti si Xi Ting at sinabing, sa katunayan, napakagandang eksena, kahit na siya mismo ay hindi naisip, ngunit ito ay mabuti, tila binibigyang halaga niya si Jiang Chen, at tila may sinseridad ang mansyon ng City Lord. Wow! Wow! Maganda iyan. Ang mga tao sa Shenwu City ay napaka-friendly. Lahat sila ay pumunta upang magbigay pugay sa aking mar-angel na hitsura, Master Go. Ang malaking dilaw na aso ay tumawa ng malakas, at ang kanyang pagiging narcissism ay agad na tumaas. Saan nanggagaling ang tiwala? Galit na sabi ni Jiang Chen. Ano ang ibig mong sabihin, Panginoong Aso, hindi ako sapat na kamahalan? O ito ba ay nawalan ako ng iyong tao, Panginoong Aso? Ang malaking dilaw na aso ay agad na sumuko at inilabas ang kanyang mga ngipin kay Jiang Chen. Hindi, si Uncle Dog ay napakahusay, panipi. Mabilis na sumuko si Jiang Chen. Ayaw niyang makipag-away sa isang malaking dilaw na aso sa publiko. Kung kagatin siya ng aso sa puwitan, mawawala ang kanyang magandang imahe sa isang iglap. Tingnan mo, nandito na tayo, si Jiang Chen ba ang lalaking nakaputing damit? Siguro nga, may aso sa tabi ko, at bukod kay Jiang Chen, sino pa ang makakapagpagagalang kay Young Master Xi Ting? Napakabata mo, hindi ko talaga maisip na sa cultivation base ng Heyuan Realm, mayroon kang ganoong kakayahan, napakalakas nito. Sinasabi na siya ay ang reinkarnasyon ng isang dakilang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito sa Chilling Mountain, siya lamang ang tumulong sa henyo ng sangkatauhan at pinatay ang lahat ng henyong disipulo ng Tribong Yu, upang walang sinuman sa Tribong Yu ang lumabas na buhay. Ito ay isang bayani ng sangkatauhan. Napakabuti kung makakarelasyon ko siya. Ano ang iniisip mo? Bakit ka nagsisimulang mangarap sa liwanag ng araw, huwag umihi upang makita ang iyong sariling mga birtod, at nais na magkaroon ng relasyon kay Jiang Chen? Ang mga tao sa Shenwu City ay naging hindi mapakali, at hindi mabilang na mga pares ng nagniningas na mga mata ang bumungad kay Jiang Chen. Ang gerong ito ng buong mga tao ay talagang masyadong kaakit-akit. Kuya Jiang Chen. Nang makita si Jiang Chen, humakbang si Xi Yunpang pasulong at itinago ang kanyang mga kamao kay Jiang Chen mula sa malayo. Sa kanyang katayuan bilang City Lord's Mansion, tinitingnan ang buong teritoryo ng Chidong, hindi hihigit sa 10 tao ang maaaring gumawa sa kanya ng isang kapatid, at siya ay lumabas upang batiin siya ng napakaringel, maging si Wu Changtian, ang pinuno ng Martial Pavilion, ay hindi masyadong malaki, mukha. Ang Panginoon ng lungsod ay napakagalang, si Jiang Chen ay nambobola. Naikuyom ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, palagi niya akong iginagalang ng isang paa, at iginagalang ko ang iba. Si Xi Yunpang, bilang Panginoon ng Shenwu City, ay napakagalang sa kanya, si Jiang Chen ay natural na hindi makapagpakitang tao. Alipin Bai Xiaoling, binabati ko si kapatid na Jiang Chen. Lumakad pasulong si Bai Xiaoling at bahagyang yumuko kay Jiang Chen. Bihira lang magpakita si Tita Ling kapag weekdays. This time lumabas siya para batiin siya. Si tatay siguro ang nagayos. Pulong ni Xi Ting, ngunit sa paghusga sa kanyang saloobin sa babaeng ito, halatang hindi siya masyadong palakaibigan. Kuya Jiang Chen, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang aking asawa, si Bai Xiaoling. Pakilala ni Xi Yunpang. Okay lang, Lord City Lord. Nakatago pa rin siya sa Golden House. Xi Ting, bakit hindi mo nanay ang sama-sama sa tatay mo? Ang malaking dilaw na aso ay nagsalita ng walang anumang pagpigil at direktang nagsalita. To be honest with Teacher Dawang, medyo maagang pumanaw ang nanay ko. Sabi ni Xi Ting, halatang ayaw niyang banggitin pa ang tungkol sa kanyang ina.
Ang mga mata ni na Jiang Chen at Big Yellow Dog ay sabay na bumagsak kay Bai Shaoling, at ang kanilang mga mag-aaral ay hindi maiwasang lumiit. Si Bai Shaoling ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit umiwas siya ng tingin sa kanila, hindi man lang nangangahas na tumingin sa kanila. Good guy, naitago mo ng mabuti. Ang malaking dilaw na aso ay nagpadala ng mensahe kay Jiang Chen, siya ay isang vixen pa rin, at ang kanyang katawan ay puno ng aura ng tao. Kung hindi dahil sa iyo at sa akin, karamihan sa mga tao ay hindi masasabi. Nakikita ko na si Xi Yunpang ay matigas sa ibabaw, ngunit sa katunayan siya ay mahina na sa loob, at ang kanyang enerhiya at dugo ay nasa estado ng pagkaubos. Tila ito ay nauugnay sa vixen na ito. Isang ngiti ang lumabas sa gilid ng bibig ni Jiang Chen. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin siyang alisin? Ang pamilya Xi at ang kanyang anak ay dapat manatili sa kadiliman. Ang vixen na ito ay may ilang mga trick upang pagtakpan ang lahat ng kanyang malademonyong aura. Siya ay mukhang tao, ngunit kaya niya, huwag makatakas sa aming mga mata. Malaking dilaw na kalsada ng aso. Just act according to circumstances, don't be reckless. Pinigilan ni Jiang Chen ang malaking dilaw na aso, at kung hindi niya alam ang mga katotohanan, hindi pa rin siya kumikilos ng padalos-dalos. Kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagmamasid. Tumangala si Bai Shaoling kay Jiang Chen, at agad na umiwas ng tingin. Hindi alam, pawis na pawis ang likod niya. Sa mga mata ni Jiang Chen, pakiramdam niya ay wala siyang itinatago. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw lumabas ni Bai Shaoling upang batiin siya noon. Nang marinig na si Jiang Chen ay maaaring ang reinkarnasyon ng makapangyarihan, si Bai Shaoling ay natatakot na malantad. Gayunpaman, sa harap ni na Jiang Chen at Da Huangguo, ang munting panlilinlang na ito ay talagang walang silbi. Ang kanilang mga mata ay maihahambing sa nagliliyab na mga mata ni Long Shisan. Sa kanilang mga titig, walang halimaw o halimaw ang makakatakas. Kuya Jiang Chen, mangyaring pumasok sa loob. Si Xi Yunpang ay mayabang, at gumawa ng kilos ng paanyaya kay Jiang Chen. Pakiusap, Lord City Lord. Si Jiang Chen ay magalang at sabay na naglakad patungo sa palasyo ng Panginoon ng lungsod kasama si Xi Yunpang. Sa bulwagan ng City Lord's Mansion, si Xi Yunpang at ang kanyang anak ay nagdaos ng isang malaking piging, at 3 Earth Origin Realm 9th Layer Masters mula sa City Lord's Mansion ang isa-isang bumati kay Jiang Chen. Hindi sila nang ahas na pabayaan si Jiang Chen. Kahit na ang Panginoon ng lungsod ay napakagalang kay Jiang Chen, pabayaan sila. Bukod dito, alam na nila ang tungkol sa mga ginawa ni Jiang Chen, at maging ang mga elder na nasa tuktok ng Earth Source Realm sa Marshall Pavilion ay pumunta kay Jiang Chen para sa payo. Paano sila magiging walang galang kay Jiang Chen? Pareho sila nang iniisip nito. Time, paano ko mapalampas ang napakagandang pagkakataon? Nang magsimula ang piging, gumawa ng dahilan si Bai Shaoling at umalis, naiwan ang isang grupo ng mga ginoo. Pagkatapos uminom ng 3 round, unang nagsalita ang isa sa mga master mula sa ika-9 na antas ng Earth Origin Realm, Brother Jiang Chen, nakaranas ako ng ilang problema sa cultivation kamakailan. Siguro kung makakatulong si Kuya Jiang Chen sa pagsagot sa kanila. Ang pangalan ng tagapagsalita ay Zhang Shan, siya ang punong tagapangasiwa ng City Lord's Mansion. Sinundan niya si Xi Yunpang sa loob ng maraming taon, at nakagawa ng malaking kontribusyon sa City Lord's Mansion. Ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng dugo ng Yuang Kan. Hindi 1,000 kundi 800 yuan ang napatay niya. May backlog ng fire poison energy sa Tansong Point mo. Masakit ito 1 beses sa isang araw. Kung hindi ito matatapos, mamamatay ka mula sa fire poison na umaatake sa iyong puso. Tumingin si Jiang Chen kay Zhang Shan na parang, at sinabi. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang tumayo si Zhang Shan mula sa kanyang upuan, at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa na may kalat, hindi ko alam ang tungkol dito. Ngunit ngayon, sinulyapan lang siya ni Jiang Chen at tumpak na inilarawan ang kanyang mga sintomas, na ikinagulat ni Zhang Shan. Isang Diyos, si Teacher Jiang Chen ay tunay na Diyos. Tuwang-tuwa si Zhang Shan na ang huling pagdududa niya tungkol kay Jiang Chen sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Hindi lang siya ang nabigla. Lahat ng naruroon maliban kay Xi Ting ay tumingin kay Jiang Chen ng may takot, gayon din si Xi Yunpang.
Sinasabing mas masahol pa ang pakikipagkita sa isang tao kaysa sa pagiging sikat. Laging dalawang magkaibang bagay ang marinig ang tungkol dito at makita ng sarili mong mga mata. Guro, iligtas mo ako. Napaatras si Zhang Shan, sinubukang lumuhad sa lupa, ngunit nahuli siya ni Jiang Chen ng mabilis na mga mata at mabilis na mga kamay. Hindi mapigilan ni Zhang Shan na matuwa. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa kanya. Bukod dito, sigurado siya na si Jiang Chen ang reinkarnasyon ng dakilang kapangyarihan. Tila hindi siya nahihiya na lumuhad sa harap ng reincarnation ng dakilang kapangyarihan. Higit pa rito, ang tanging makapagliligtas sa kanyang buhay ngayon ay si Jiang Chen. Madaling sabihin na si Butler Zhang ay gumawa ng malaking kontribusyon sa sangkatauhan. Paano ko, Jiang Chen, baliwalain ang kamatayan at hindi siya ililigtas? Habang sinasabi ito ni Jiang Chen, bigla niyang iniunat ang isang daliri at itinuro ang Tansong Acupoint ni Zhang Shan. Si Zhang Shan ay hindi kailanman umiwas, at may lubos na tiwala kay Jiang Chen. Isang nagninangas na apoy ang pumasok sa katawan ni Zhang Shan kasama ng mga daliri ni Jiang Chen, at sumugod sa kanyang Tansong Acupoint. Ang apoy ay naging fire dragon, ibinuka ang dagwang bibig nito, at nilamon ang fire poison gas na naipon sa Tansong Acupoint ni Zhang Shan. Lunukan silang lahat. Sa susunod na sandali, muling lumabas at bumalik sa mga kamay ni Jiang Chen. Si Zhang Shan ay naglilinang ng apoy attribute skills, ngunit ang apoy sa kanyang katawan, paano niya maihahambing kay Jiang Chen? Ang lason lamang na apoy, ay masasakop sa sandaling makaharap niya ang apoy ni Jiang Chen. Pakiramdam mo ulit. Ngumiti si Jiang Chen. Hindi nag-react si Zhang Shan mula sa naunang pagkabigla, natapos na ang paggamot ni Jiang Chen, malamang na masyadong maaga. Hindi makapaniwala si Zhang Shan, at mabilis na nilingan ang kanyang sarili, at siguradong nalaman niya na ang lason ng apoy na naipon sa maraming taon sa Tansong Point ay nawala, at ang mapurol na sakit sa kanyang katawan ay nawala rin. Biglang nagbago ang kanyang katawan. Na-refresh na hindi kailanman. Okay, haha, wala na ang lason sa apoy. Ito ay napakahimala. Walang may susukli si Zhang Shan sa biyayang Nagel iligtas buhay ng guro, kaya tanggapin mo ang aking pagsamba. Hindi masabi ang pananabik ni Zhang Shan, at mabilis siyang yumuko kay Jiang Chen upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Laking gulat ni Xi Yunpang at ang iba pa. Hindi nila nakita kung paano kumilos si Jiang Chen, at napakadali nilang nalutas ang matigas na sakit ni Zhang Shan. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, paano sila maniniwala sa isang mahimalang supernatural na kapangyarihan? Ang guro ay talagang isang Diyos at isang tao, tulad ng inaasahan, mas mahusay na makilala siya kaysa maging sikat. Nakakadilat talaga. Ang dalawa pang master mula sa ikasyam na antas ng Earth Origin Realm ay nagpahayag ng kanilang paghanga, at ang kanilang mga titulo ni Jiang Chen ay nagbago rin, mula sa kapatid na lalaki sa guro. Stuart Zhang, nagpractice ka ng kung fu, na humantong sa masamang pag-uugali. Mapapabuti mo ito sa hinaharap. Ngayong naalis na ang lason sa apoy, kung nasanay ka ng maayos sa kung fu, ma-promote ka sa Tianyuan Realm, sa loob ng kalahating taon. Sabi ni Jiang Chen kay Zhang Shan. Salamat guro sa iyong paggabay. Sa sandaling ito, si Zhang Shan ay labis na nasasabik. Siya ay hindi kailanman naging ganoon kasabik noong siya ay lumaki. Ito ang kanyang panghabang buhay na pangarap na maabot ang Heavenly Source Realm. Akala niya ay wala ng pag-asa para sa kanyang buhay, ngunit hindi niya naisip na si Jiang binigyan siya ni Chen ng pag-asa, walang katapusang pag-asa. Para kay Zhang Shan, ang ma-promote sa Tianyuan Realm sa loob ng kalahating taon ay parang isang panaginip. Kahit ngayon, iniisip pa rin niya na ito ay panaginip, kahit na hindi makatotohanan. Teacher, may problema din po kami. Please give us some guidance. Oo, guro. Magiliw na paalala, sundan ang aking opisyal na account sa WeChat, Su Yuaxi. Ang dalawa pang master ng ikasyam na antas ng Earth Origin Realm ay hindi maupo. Kung palalampasan nila ang ginintoang pagkakataon ngayon, hindi ba ito magiging parang kulog mula sa langit? Dati, mayroon silang kaunting pagdududa tungkol sa mga kakayahan ni Jiang Chen, ngunit ngayong nakita na nila ang mga kakayahan ni Jiang Chen sa kanilang sariling mga mata, hindi sila nang ahas na magduda. Nagmamadali silang dalawa na magsalita ng kanilang mga problema at tumingin kay Jiang Chen na may pananabik na mga mata.
Kung matutulungan sila ni Jiang Chen sa paggabay, iyon ay isang napakagandang bagay. Ngayong narito na si Jiang Chen, natural na hindi siya nag-atubiling magturo at malinaw na ipinaliwanag ang mga problemang naranasan nilang dalawa. Pagkatapos uminom ng 3 round, hinangaan na ng 3 master ng City Lord's Mansion sa 9th Heaven Realm of Earth Source Realm si Jiang Chen 5 body, at talagang nagpapasalamat sila. Tinapik ni Zhang Shan at silang tatlo ang kanilang mga dibdib at nangako na sa hinaharap, kung si Jiang Chen ay nangangailangan ng tulong sa anumang paraan, hanggat mayroong isang tao hindi sila masimangot sa anumang gawain, kahit na nangangahulugan ito ng pag-akyat sa bundok ng mga espada o sa dagat ng apoy, obligado silang gawin mo. Lalo na para kay Zhang Shan, tinulungan siya ni Jiang Chen na alisin ang lason ng apoy sa kanyang katawan. Isa lamang itong regalo ng pag-renew. Katumbas ito ng pagliligtas sa buhay ni Zhang Shan. Ang biyaya ng pagliligtas sa kanyang buhay ay higit pa sa langit, gaya ng sinabi ni Jiang Chen, kung hindi maalis ang lason sa apoy sa katawan ni Zhang Shan sa lalong madaling panahon, mabubuhay siya ng hanggang 3 taon. Kayong tatlo ay hindi kailangang maging magalang, ito ay isang bagay lamang ng pagsisikap ni Jiang Chen. Sinabi ni Jiang Chen na mayroon pa rin siyang magandang impresyon sa mga tao sa City Lord's Mansion. Sa katunayan, ang sangkatauhan sa Red East Territory ay nagbigay kay Jiang Chen ng napakagandang impresyon. Ang pangkalahatang kapaligiran ay maganda. Napakarami niyang naranasan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang lugar kung saan ang lahi ng tao ay nagkakaisa. Doon halos walang mga miyembro ng lahi ng tao. Ang ilan sa mga labanan sa pagitan nila ay sa angkan ng Yu. Teacher, bakit hindi mo ipakita sa tatay ko at tingnan mo kung may problema ba siya na kailangang lutisin? Si Exi Ting ang nagkusa na magsalita. Nakita niya si Exi Yunpang na nag-alinlangan ng 3 beses na sunod-sunod. Kilalang ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng Tianyuan Realm at ang Panginoon ng lungsod, kaya siya ay medyo nahihiyang humingi ng payo. Problema. Malaki ang problema. Malapit nang matuyo ng Vixen ang tatay mo. Ang malaking dilaw na aso ay hindi nakatiis ng mahabang panahon. Nang marinig niya ang tanong ni Exi Ting, ang kanyang prangka na pagkatao ay agad na bumukas Vixen. Ang mga salitang iyon ay walang alinlangan na napakabastos sa Lord of the City Lord's Mansion. Ngunit walang pakialam dito ang malaking dilaw na aso. Mukhang hindi marunong maging magalang ang asong ito. Teacher Dawang, anong ibig mong sabihin? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Exi Ting at tumingin siya kay Dawang. Nagdilim din agad ang ekspresyon ni Exi Yunpang. Halatang labis siyang hindi nasisiyahan sa mga sinabi ni Dawang. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, baka nabaliw na si Exi Yunpang on the spot. Huwag kang magalit, City Lord. Totoo ang sinabi ng kapatid ko. Mahinahong sinabi ni Jiang Chen, dahil sinabi ito ng malaking dilaw na aso, ang layer na ito ng window paper ay nabutas, at ang usapin tungkol kay Bai Shaoling ay kailangang linawin. Kuya Jiang Chen, ano ang ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Exi Yunpang. Lord City Lord, halos maubusan ka na ng enerhiya at dugo. Kung magpapatuloy ka, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsalang. Natatakot ako na ito na ang katapusan mo. Sabi ni Jiang Chen, hindi pagmamalabas ang sinabi niya. Tay, totoo ba ang sinabi ng guro? Kinakabahang tumingin si Exi Ting kay Exi Yunpang. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Exi Yunpang na parang isang impos na bola ng goma, at ang kanyang dating high-spirited na momentum ay bumagsak. Tama si Brother Jiang Chen. Kamakailan lang, talagang nakaramdam ako ng kakulangan ng enerhiya at dugo. Kapag nagsasanay, mahihilo ako ng mahabang panahon. Hindi lang ako nakagawa ng anumang pag-unlad sa aking paglilinang, talagang naramdaman ko na ako ay lumulutang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong nakipag-away ako kay Zhao Lingxiao sa Chiling Mountain noon, napakalakas ng pakiramdam ko. Sinubukan kong kumuha ng ilang elixir na nagpapahusay sa chi at dugo, ngunit wala silang silbi. Sabi ni Exi Yunpang, Guro, tulungan mo ang aking ama. Biglang tumayo si Exi Ting mula sa kanyang upuan, at yumuko ng malalim kay Jiang Chen. Simula nang pumasok siya sa Martial Pavilion, hindi na niya gaanong nakipag-ugnayan kay Exi Yunpang, at wala siyang masyadong pakialam. Sa tabi niya, si Exi Ting ay orihinal na may bahagyang hindi pagkagusto kay Bai Shaoling,
At bihira siyang magkaroon ng pagkakataong makilala si Xi Yunpeng sa mga karaniwang araw. Siyempre gusto kong tumulong, pero kung gusto kong itanong ang susunod na tanong, sana ay sagutin ito ng buong puso ng City Lord. Tumingin si Jiang Chen kay Xi Yunpeng. Kuya Jiang Chen, pakisabi sa akin kung bakit hindi tapat si Xi. Sinabi ni Xi Yunpeng na napagtanto niya ngayon ang kabigatan ng kanyang problema. Sa katunayan, kahit na walang sinabi si Jiang Chen ngayon, naghahanap siya ng mga paraan upang malaman sitwasyon. Dapat alam mo na kung ano ang iyong nilinang ang mga ehersisyo at kasanayan sa pakikipaglaban na ginawa niya ay napakalakas at yang. Ang kanyang malakas na chi at dugo ay palaging pangunahing katangian niya. Ngayong bigla siyang naubos ng chi at dugo, ang buong katawan ni Xi Yunpeng ay 2 talampakan ang taas. Ang monghe ay, hindi ko malaman, at hindi mahanap ang kahit katiting na dahilan. Gusto kong malaman ang totoong pagkatao ni Bai Shaoling. Diretso sa punto si Jiang Chen. Shaoling, Tita Ling. Parehong natigilan si Xi Yunpeng at, tila hindi nila akalain na may babaeng sasangkot sa bagay na ito. Si Bai Shaoling ay isang batang babae na iniligtas ko noong naglalakbay ako 1 taon na ang nakakaraan. Para mabayaran ang aking biyaya na negel iligtas buhay, handa siyang sundan ako, iyon lang. Sabi ni Xi Yunpeng. Xiao Chenzi, mukhang may pinag-isipang plano ang vixen na ito. Ngumiti ang malaking dilaw na aso at sinabing, halatang-halata na ang bagay na ito. Si Bai Shaoling ay isang demon fox, ngunit hindi pa niya sinabi kay Xi Yunpeng. Kung talagang gusto niyang gantihan si Xi Yunpeng sa pagliligtas sa kanyang buhay, hindi na kailangang itago ito. Bukod dito, ang kakulangan ng enerhiya at dugo ni Xi Yunpeng ay halatang nauugnay kay Bai Shaoling. Anong vixen? Kumunat ang noo ni Xi Yunpeng. Mukhang hindi pa rin alam ng Lord of the City na ang iyong ginang na si Bai Shaoling ay isa talagang demonyong fox. Bagamat gumagamit siya ng mga lihim na pamamaraan para matakpan ang kanyang demonyong aura, hindi niya ito maitatago sa aking mga mata. Kung ang hula ko ay tama, Bai Shaoling 1 taon na ang nakalipas dapat kang maligtas ng kusa. Ito ay isang pagsasabuatan sa sarili. Si Bai Shaoling ay lumapit sa iyo para lang sirain ka, kaya pinatuyo niya ang iyong dugo. City Lord, ikaw ang gulugod ng sangkatauhan. Minsan bumagsak ka, natural na may magmamalaki sa iyo. Sabi ni Jiang Chen. Ano? Biglang tumayo si Xi Yunpeng mula sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mukha nagsimulang maging distorted. Hindi siya makapaniwala sa bagay na ito. Kung ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa bibig ni Jiang Chen, sana ay kumilos na siya. Kuya Jiang Chen, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Hindi ako naniniwala na sasaktan ako ni Shaoling. Sa taong ito, naging masunurin siya sa akin at pinamahalaan ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Walang kredito kundi masipag. Paano siya maging demonyong fox? Ayaw talagang paniwalaan ni Xi Yunpeng ang katotohanan ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang tanggapin ito, dahil sobra siyang nag-effort kay Bai Shaoling noong nakaraang taon. Masyado siyang nagtiwala kay Bai Shaoling. Kung si Bai Shaoling ay talagang tulad ng sinabi ni Jiang Chen, ito ay isang demonyong fox na dumating upang saktan siya, kung gayon ang puso ni Xi Yunpeng ay maaaring masaktan hanggang mamatay. Ano, Lord City Lord, tinatanong mo ba ako? Nanlamig ang mukha ni Jiang Chen, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang presyon ng hari ay umapaw, na ginagawang hindi mapigilan ng mga kaluluwa ng mga tao ang pakiramdam ng panginginig. Nang makitang galit si Jiang Chen, tumayo si Xi Ting at ang 3 master ng Earth Origin Realm 9th Layer. Teacher, huminahon ka, hindi sinasadya ng tatay ko. Sabi ni Xi Ting. Kuya, ang Bai Shaoling na ito ay napakakaakit-akit, marahil siya ay isang demonyong fox, at ang kanyang paglapit sa iyo ay maaaring talagang isang pagsasabuatan. Hinawakan ni Zhang Shan ang braso ni Xi Yunpeng. Simple lang din ang bagay na ito, hilingin mo lang si Madam na pumunta at magtanong. Sabi ng isa pang tao. 18, tawagan mo si Bai Shaoling. Sinabi ni Xi Yunpeng kay Xi Ting, at pagkatapos ay umupo sa upuan, ang kanyang buong katawan ay parang talong na binugbog ng hamog na nagyelo. Ayaw niyang tanggapin ang malupit na katotohanan ito, ngunit si Xi Yunpeng ang talagang at pinili niyang paniwalaan ito Jiang Chen. Naniniwala siya sa mga kakayahan ni Jiang Chen.
Kung sasabihin ito ng isang tagalabas, tiyak na hindi siya maniniwala, ngunit iba si Jiang Chen. Ito ang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang tao, sa kanyang mga pamamaraan at kakayahan, maaari siyang tawaging kakaibang tao, ang isang tao ay hindi kailanman tatama sa target ng walang layunin. Higit pa rito, ang sarili niyang enerhiya at dugo ay nauubusan na. Kinakalkula ang oras, nangyari ito pagkatapos dumating si Bai. Bago dumating si Bai Shaoling sa City Lord's Mansion, si Xi Yunpang ay palaging isang binata na may maraming dugo. Kung sasabihin mo ito, lahat ay may katuturan, kung hindi, wala talagang dahilan para sa kanyang biglaang mga problema. Mabuti, umalis si Xi Ting, at hindi nagtagal, nagpakita siya kasama si Bai Shaoling. Maganda ang anyo ni Bai Shaoling, at maganda ang lakad niya. Puno ng alindog ang buong katawan niya. Napakagandang kagandahan, naniniwala ako na walang tao sa kayang gawin ito ng mundo, lumalaban. Asawa. Pinati ni Bai Shaoling si Xi Yunpang at mukhang marangal. Imposibleng maugnay ang gayong babae sa Demon Fox. Kahit si Zhang Shan at ang iba pa ay naramdaman na nagkamali si Jiang Chen. Shaoling, sinabi ni Kuya Jiang Chen na isa kang demonyong fox. Noong nakaraang taon, ikaw ang sumipsip ng aking enerhiya at dugo, na naging dahilan upang maubos ang aking enerhiya at dugo. Gusto kong malaman kung ito ay totoo. Si Xi Yunpang ay isa ring matigas ang ulo, hindi man lang nahihiya. Tumingin siya kay Bai Shaoling na may nagbabagang mga mata, sabik na makakuha ng negatibong sagot mula kay Bai Shaoling, dahil hindi niya talaga matanggap ang katotohanan ito. Asawa, saan mo nagsimulang magsalita tungkol dito? Ibinuko ni Bai Shaoling ang kanyang bibig, nagkunwaring natatakot, at pagkatapos ay tumingin kay Jiang Chen, Teacher Jiang Chen, iginagalang ka ng lahat at tinatawag kang pambansang guro. Hindi ko alam kung bakit mo ako sinisiraan, isang batang babae, dahil hindi, dahilan. Nang makita ito, humagalpak ng tawa si Jiang Chen, ang maliit na fox na ito ay naglakas loob pa ring maglaro sa harap niya, ito ay isang pangwakas na pakikibaka, ngunit sa kasamaang palad ang ganitong uri ng pakikibaka ay walang kabuluhan para kay Jiang Chen. Ang immortal ay seryoso, ngunit ang maliit na Zoro na ito ay medyo matigas ang ulo. Kumalaklak ang malaking dilaw na aso. Bai Shaoling, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Masyadong isip bata ang mga munting pakulo mo sa harapan ko. May damdamin din ang mga halimaw. Noon pa man ay naniniwala na ako na sa mundong ito, ang mga halimaw at tao ay pareho. Ang Panginoon niligtas ng City Lord ang buhay mo. Pero ang kabutihang loob mo ay iginanti mo ng puot. Sa taong ito ng pakikasama sa isa't isa, hindi ka ba kailanman na konsensya? Tumingin si Jiang Chen kay Bai Shaoling. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Iniligtas ng asawa ko ang buhay ko. Natural na nagpapasalamat ako at buong puso kung patuloy na sinisiraan ni Teacher Jiang Chen ang pamilya ng alipin, huwag mong sisihin ang pamilya ng alipin sa pagiging bastos. Panipi. Nagalit si Bai Shaoling, at isang alon ng hangin ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Ang cultivation base ng ikatlong antas ng Earth Source Realm ay maaaring ituring na malakas, ngunit nakakalungkot na ang naturang cultivation base ay masyadong mahina sa kasalukuyang lugar. Ang munting fox na demonyong ito ay nangangahas na manggulo sa harapan ko. Liwanag ng Supreme Buddha, mangyaring gawin ito sa akin. Malamig na bamantong hininga si Jiang Chen. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang napakalaking Buddhist na gininto ang kamay ay biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Bai Shaoling. Sa ilang sandali, ang walang katapusang liwanag ng Buddha ay nagsimulang tumulo, pinupuno ang kalangitan sa itaas ng buong palasyo ng Panginoon ng lungsod. Ang liwanag ng Supreme Buddha ay sumisikat sa lahat, at lahat ng mga demonyo at halimaw sa mundo ay hindi makakapagtago sa ilalim ng liwanag na ito ng Supreme Buddha. Si Bai Shaoling, na orihinal na puno ng enerhiya, ay biglang paglitaw sumigaw sa loob ng ilaw ng Buddha, isang puting fox na may matalas na bibig ang biglang lumitaw sa likuran niya, at ang siyam na buntot nito ay nakalantad din. Halika, labas! Nine-tailed Demon Fox. Malakas na sigaw ni Zhang Shan. Si Xi Yunpang ay paralisado sa kanyang upuan sa sandaling ito, at sa ilalim ng katotohanan, walang puwang para sa kanya na pagdudahan ito. Bastos ka, demonyong fox talaga. Isang paraan, isang malakas na aura ang nagsimulang bumalot kay Bai Shaoling.
Bakit? Malakas na sumigaw si Xi Yunpang, na nadudurog ang kanyang puso. Para kay Xi Yunpang sa sandaling ito ay malupit, ngunit ang katotohanan ay palaging magiging katotohanan. Kung ang katotohanan ay hindi mabubunyag, si Xi Yunpang ay mananatili sa kadiliman magpakailanman. Jiang Chen, kapag sinira mo ang aking mabuting gawa, papatayin kita. Si Bai Shaoling ay nagbagong anyo bilang isang lumulutang na demonyong fox, na may 9 na buntot na parang 9 na laso ng seda, na nagwawalis patungo kay Jiang Chen. Fox, huwag kang talamak. Marahas na bumangon si Zhang Shan, hinawakan ang buntot ni Bai Shaoling gamit ang kanyang mga kamay, hinayla ng malakas, at inihagi si Bai Shaoling sa lupa. Nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang iglap. Ang antas ng cultivation ni Bai Shaoling ay nasa 3 antas lamang ng Earth Origin Realm. Kung ikukumpara kay Zhang Shan, ang gap ay talagang napakalaki at wala sila sa parehong antas. Ang plano ni Bai Shaoling na palihim na atakehin si Jiang Chen sa harap ng napakaraming master ay walang alinlangan na isang panaginip. Bukod dito, kahit na walang gaanong master, hindi alam kung matatalo ni Bai Shaoling si Jiang Chen sa kanyang lakas. Ang kasalukuyang antas ng cultivation ni Jiang Chen ay nasa tuktok ng 8 antas ng Heiyuan Realm, at siya ay isang hakbang lamang ang layo mula sa 9 na antas ng Heiyuan Realm. Sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, gamit ang buong kapangyarihan ng Dragon Transformation, maging ang pangatlo ang antas ng Earth Origin Realm ay nangangahas na lumaban. Si Bai Shaoling ay kinokontrol ni Zhang Shan, nakahiga sa lupa na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga buntot ay umuusad pabalik-balik sa lupa. 1 taon na ang nakalipas, sinadya mong iligtas kita kay Yuan. Tumingin si Xi Yunpang kay Bai Shaoling at hindi maiwasang magtanong. Tama, bagamat isa akong demonyong fox, sumali na ako sa Yu Clan. Si Zhao Lingxiao ang adoptive father ko. Siya ang nag-ayos na pumunta ako sa iyo. Sayang, itong si Jiang Chen, gumagawa ng masama, kung hindi, ibibigay niya ito sa akin muli sa kalahating taon, ganap kang mawawasak. Kapag naalis na si Xi Yunpang, mawawala sa sangkatauhan ang kalahati ng pinakamataas nitong kapangyarihan sa pakikipaglaban, at mas malayo ito sa pagkawasak. Napakalamig na sinabi ni Bai Shaoling, dahil nalantad na ang bagay, wala nang dapat itago. Kapag nalantad ang ganitong bagay, ito ay magiging kamatayan. Alam na alam ito ni Bai Shaoling, kaya hindi na siya humingi ng awa. Naikuyom ni Xi Yunpang ang kanyang mga kamao at hinawakan ang armrest ng upuan gamit ang kanyang kabilang kamay, nagsimula ng mag-deform ang armrest sa kanyang kamay. Galit, kawalan ng pag-asa, dalamhati, ang walang katapusang negatibong emosyon na ito ay lumitaw lahat sa katawan ni Xi Yunpang sa sandaling ito, halos sumabog ang kanyang katawan. Damn it, nakalusot ka sa mansyon ng City Lord ko, naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Xi Ting, lumitaw ang isang battle sword sa kanyang kamay, hindi niya maiwasang putulin ang ulo ni Bai Shaoling gamit ang isang espada. Damaloy ang dugo sa buong lupa, namatay si Bai Shaoling, at pinugutan mismo ni Xi Ting, hindi nag-react si Xi Yunpang, nakakagulat na tahimik ang eksena, tanging ang tunog lang ng mabibigat na paghinga, alam ng lahat na si Xi Yunpang ay tiyak. Mukhang hindi ako dapat pumunta ngayon, dahil sinira ko ang kapayapaan ng City Lord's Mansion. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Ano ang sinabi mo, guru? Kung hindi ka pumunta dito, natatakot ako na baka walang makakita sa kataksilan ni Bai Shaoling. Kami ng aking ama ay itinago sa dilim. Ang malaking mansyon ng Panginoon ng lungsod ay pinasok ng mga especially iya, mula sa angkan ng Yu. Kung ang bagay na ito kung kumalat ang balita, ang mga taong itatapon ay ang mga tao mula sa mansyon ng City Lord. Mabilis na sabi ni Xi Ting. Huminga ng malalim si Xi Yunpang at kumalma mula sa sama ng loob na iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng Tianyuan Realm, at ang kanyang puso ay hindi kasing babasagin ng mga ordinaryong tao. At ang ganitong bagay ay nangyari sa kanya, kahit na ayaw niyang tanggapin, kung alam niya ang totoo, personal niyang papatayin si Bai Shaoling. 1 taon na ang adoptive daughter ni Zhao Lingxiao. It's ironic. It's really ironic. Ako, si Xi Yunpang, halos naging katatawanan ng buong sangkatauhan. Tumangala si Xi Yunpang sa langit at bumantong hininga,
Ang pangyayaring ito ay magpapako kay Xi Yunpang sa haligi ng kahihiyan. Pagkatapos, tumayo si Xi Yunpang at yumuko ng malalim kay Jiang Chen. Kuya Jiang Chen, hindi kita masusuklian sa pagligtas mo sa buhay ko. Nahihiya talaga ako. Walang dahilan si Xi Yunpang para hindi magpasalamat kay Jiang Chen. Gaya ng sinabi ni Bai Shaoling, kung hindi pumunta si Jiang Chen dito ngayon, sa kalahating taon, si Xi Yunpang ay naging isang tunay na walang kwentang tao. Sa oras na iyon, ang angka ng Yu ay sumalakay sa napakaraming bilang, ngunit siya, si Xi Yunpang, ay hindi makatutulong, hindi maisip. Napakaganda talaga ng kabaitan ng guro sa City Lord's Mansion. Napabuntong hininga si Zhang Shan at sinabing, ang pagdating ni Jiang Chen ngayon ay nagdulot ng malaking benepisyo sa City Lord's Mansion. Hindi lamang niya tinulungan ang tatlong matandang lalaki na malutas ang pangunahing problema, ngunit nalutas din niya ang traidor sa City Lord's Mansion. Talagang nakatutok si Zhao Lingxiao sa akin. Kailangan kong ayusin ang account na ito sa kanya. Zhang Shan, mangyaring humanap ng mag-aayos nito at itapon ang katawan ni Bai Shaoling sa labas ng Tianyu Mountain. Gusto kong malaman niya, kung susubukan mong samantalahin ako, Xi Yunpang, ito ang mangyayari. Nagalit si Xi Yunpang. Okay, mamaya na ako mag-aayos. Tumango si Zhang Shan, pagkatapos ay tumingin kay Jiang Chen, Guru, iniisip ko kung mayroon kang anumang paraan upang matulungan ang aking kapatid na mabawi ang kanyang naubos na enerhiya at dugo. Ang mga salita ni Zhang Shan ay eksaktong gustong sabihin ng iba. Lahat, kabilang sina Xi Ting at Xi Yunpang, ay nakatutok kay Jiang Chen, at bawat tingin sa kanilang mga mata ay puno ng walang katapusang pagnanais at pag-asa. Oo, kahit na inalis si Bai Shaoling, ang pangunahing problema ni Xi Yunpang ay hindi nalutas. Ang halos maubos na enerhiya at dugo ay hindi madaling mabawi. Ayon kay Jiang Chen, ang pinagmulan ni Xi Yunpang ay napinsala na sa sandaling ito. Ang pagbawi ay dapat na lubhang mahirap. Simple. Bahagyang sinabi ni Jiang Chen ang dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ang nagpasigla kaagad sa ilang tao sa City Lord's Mansion, lalo na si Xi Ting, na halos tumigil sa pagpalakpak. Hindi lahat ay makakapagsabi ng mga ganoong simpleng bagay. Kung ang isang tagalabas ay nagsabi nito, ang ilang mga tao ay tiyak na kukutsain ito at ituring ito bilang pagmamayabang. Ngunit nang sabihin ito ni Jiang Chen, kinuha niya ito para sa ipinagkaloob. Dahil sinabi ni Jiang Chen na simple lang ito, dapat walang problema. Sa ngayon, walang hindi kayang gawin ni Jiang Chen. Sa puso ng mga tao, may nakapirming pag-unawa na si Jiang Chen ay makapangyarihan sa lahat. Salamat Guro. Nagmamadaling ikinuyom ni Xi Ting ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat, napakalaki ng kabaitang ito. Kuya Jiang Chen, maraming salamat. Si Xi Yunpang ay lubos na taos-puso, ito ang pinaka-taos-pusong pasasalamat. Walang paraan upang hindi magpasalamat. Ito ay katulad ni Zhang Shan, ito ang biyaya ng muling pagtatayo. Ang biyaya ng pagliligtas ng mga buhay, dahil narito si Jiang Chen, at siya, ang Panginoon ng lungsod ng Shenwu City, ay hindi pinayagang lubusang lumubog bumaba. Kung ang kanyang naubos na qi at dugo ay hindi na mababawi ng kampante, ang hinaharap na paglilinang ni Xi Yunpang ay hindi uunlad, o kahit na otres sa halip na sumulong. Bilang isang kinatawan ng sangkatauhan, si Xi Yunpang ay talagang hindi kayang tiisin ito. Xi Ting, pumunta ka at maghanda ng panggamot na material para sa pagpino ng Lonqi Peel. Sabi ni Jiang Chen, pagkatapos ay nakakita ng panulat at tinta, isinulat ang formula ng Lonqi Peel, at ibinigay ito kay Xi Ting. Ang problema ni Xi Yunpang ay napakaseryoso, ngunit ito ay wala kay Jiang Chen. Isang Dragon Qi Peel, kasama ang paggamit ni Jiang Chen ng Mother Qi ng lahat ng bagay upang ayusin ito, ay maaaring makatulong kay Xi Yunpang na gumaling ng lubusan, at kahit na magkaroon ng iba pang mga intensyon. Hindi inaasahang mga benepisyo. Dragon Qi Peel, narinig ko na ang ganitong uri ng tableta. Napakahirap nitong pinuhin, at napakahalaga nito. Masasabing hindi ito mabibili. Napabuntong hininga si Zhang Shan. Oo, hindi ko inaasahan na ang guro ay isang makapangyarihang alchemist, siya ay talagang isang Diyos. Ang isa pang tao ay nagsabi na sa oras na ito, wala na silang anumang pagdududa,
at matatag silang naniniwala na si Jiang Chen ay ang reinkarnasyon ng dakilang kapangyarihan. Napakahusay, ano pa ba ito maliban sa muling pagkakatawang tao ng dakilang kapangyarihan? Hindi nang ahas na magpabe si Exiting, kaya kinuha niya ang formula ng alchemy at naghanap ng mga panggamot na materyales. Makapangyarihan ang mansyon ng City Lord, at walang makakapantay dito maliban sa Wu Pavilion. Bukod dito, ang mansyon ng City Lord mismo ay may sariling pagawaan ng alchemy, na nakaipon ng maraming materyal na panggamot, kahit na ang bihirang Longyang damo ay nasa stock pa rin. Mabilis na pumunta doon si Exiting, at bumalik ng napakabilis. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang isang batch ng mga table tasks. Teacher, nandito na lahat ng medicinal materials para sa pagpino ng Lonky Peel, sapat na ba ang nakikita mo? Inilagay ni Exiting ang mga halamang gamot sa lupa. Tumingin si Jiang Chen, mabuting tao, sa napakaraming materyales na panggamot, kahit 3 o 4 na Dragon Chi Pills ay maaaring pinuhin. Ating, minamaliit mo ang aking kakayahan sa alchemy. Kumalaklak si Jiang Chen. Kitang-kita ang layunin ni Exiting sa pagkuha ng napakaraming panggamot na materyales. Dapat siyang matakot na magkamali si Jiang Chen. Kung mabaigo ang alchemy, may mga ekstrang materyales panggamot na maaaring gamitin. Ito ay nauugnay sa kanyang biolohikal na ama. Likas na nagmamalasakit si Exiting sa. Nang makita si Jiang Chen, namula ang matandang mukha ni Exiting, lubos na nirerespeto ni Exiting ang guro, kaya ibinigay ko sa guro ang dagdag na gamot. Dahil maingat, magiging walang galang ako. Tumawa si Jiang Chen. Hinding-hindi niya tatanggihan ang mga benepisyo. Marami sa mga panggamot na materyales na ito ay tunay at maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Salamat Kuya Jiang Chen, nahihiya talaga si Exi. Naikuyom ni Exi Yunpang ang kanyang mga kamao kay Jiang Chen. Malamang hindi niya pinangarap na isang araw ay hihingi siya ng tulong sa isang batang lalaki mula sa Heiyuan Realm. Si Jiang Chen ay hindi masyadong nagsalita, at kasabay ng pagkumpas ng kanyang palad, itinaas niya ang mga panggamot na materyales sa lupa. Ito ay isang panggagamot na materyal para sa pagdadalisay ng Lonky Peel. Makapangyarihang soul power na lumalabas, sa kanyang kasalukuyang soul power, kaya niyang pinuhin ang nangungunang 3 elixir. Sa tahasang pagkasabi, ang Dragon Chi Peel na pinino. Masyadong makapangyarihan ang kaluluwa ni Jiang Chen. Bagamat mahina pa rin ang kanyang sariling lakas, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay umabot na ngayon sa antas ng ika-6 na langit ng Earth Source Realm, o maging ang ika-7 langit. Ang lahat ng mga panggamot na materyales ay itinapon ni Jiang Chen sa apoy. Si Exi Yunpang, Zhang Shan at iba pa ay natigilan sa kakaibang pamamaraan ng alchemy na ito. Bagamat hindi sila alchemy, mayroon silang kaunting pangunawa sa alchemy. City Lord's Mansion mayroon ding pagawaan ng alchemy mismo, at may mga makapangyarihang alchemist. Pinapanood pa rin nila kung paano gumawa ng alchemy ang mga alchemist. Ngunit ito ang unang pagkakataon para kay Jiang Chen na pinuhin ang 81 panggamot na materyales ng sabay. Ito, hindi ba ito mabibigo? Nagtatakang sabi ng isang tao. Masyadong makapangyarihan si Mr. Jiang Chen. Sa kanyang mga kamay, malamang na hindi iiral ang salitang failure. Huwag kalimutan, si Mr. Jiang Chen ay makapangyarihan sa lahat. Kahit sa alchemy, malamang nakakaiba siya. Napabuntong hininga si Zhang Shan, bagamat hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang paraan ng alchemy, ngunit batay sa kanyang kaalaman tungkol kay Jiang Chen, kahit na ito ay maikling panahon lamang, naniniwala pa rin siya na hinding-hindi mabibigo si Jiang Chen. Pagkalipas ng 3 minuto, isang malutong na tunog lamang ang narinig sa dagat ng apoy, at pagkatapos, isang pagsabog ng dugo ang sumugod, at isang tableta na naglalaman ng malakas na enerhiya at dugo ay nagsimulang lumutang sa bulwagan. Ilang sandali, ang buong bulwagan na puno ng amoy ng gamot. Panginoon, tanggapin mo ito. Inalis ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng kanyang apoy at kaluluwa, at pinino ang Dragon Chi Peel, na automatikong lumipad sa harap ni Exi Yunpang. Sa sandaling ito, si Exi Yunpang ay nakalubog pa rin sa pagkabigla sa alchemy ni Jiang Chen at hindi niya maalis ang kanyang sarili. Hindi siya nag-react hanggang sa lumutang ang elixir sa harap ng kanyang mga mata. Hinawakan ni Exi Yunpang ang elixir sa kanyang kamay. Nang makita niya ng malinaw ang kalidad, hindi maiwasang manginig ang kanyang buong katawan.
Dilat ang kanyang mga mata, na parabang nakita niya ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bagay sa mundo. Ito ay isang third-grade Top Dragon Energy Pill, isang 100% pill. Nang isigaw ni Xi Yunpang ang 10% pill, halos paos ang boses niya. Nakakaloka talaga. Sa Red East Territory na ito, kakaunti lang ang mga bagay na makakapagpabigla sa kanya bilang City Lord. Ngunit ang tableta sa harap niya ay talagang nabigla kay Xi Yunpang, na nagbigay sa kanya, isang matandang lalaki sa larangan ng Tianyuan, ng higit pang mga insight kaysa sa naranasan niya sa kanyang buhay. 10% ng mga table task, nangungunang mga third rank na table task, ang ganitong uri ng elixir ay ang unang pagkakataon na ito ay lumitaw sa buong Chidong region. Maging si Dan Qingzi, ang master ng Zaidan Pavilion sa Wu Pavilion, at isang pang-apat na ranggo na alchemist, ito ay imposible upang pinuhin ito. Ang ganoong antas ng Dragon Energy Pill. Ang mas mahalaga ay ang buong proseso ng alchemy ni Jiang Chen ay tumagal lamang ng 3 minuto. Para sa isang ordinaryong alchemist, ang paghahanda ay hindi pa natatapos. Ito ay isang kisap mata lamang. Nakapagtataka na may ganitong mahiwagang tao sa mundo. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala. Kahit na hawak ni Xi Yunpang ang elixir sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay nasa panaginip pa rin siya, hindi totoo, masyadong hindi totoo. Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na pamamaraan sa mundong ito? Si Zhang Shan, Xi Ting at iba pa ay nagulat at hindi nakapagsalita. Isa-isa kang tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo. May gusto silang sabihin, ngunit nalaman nilang wala silang mahanap na salita para ipahayag ang kanilang kalooban sa sandaling ito. Lalo na si Xi Ting, marami na siyang nakitang pamamaraan ni Jiang Chen, ginabayan niya ang libu-libong tao, siya ang nagpasimula ng espiritual na pagsasanay, nakita niya si Jiang Chen na nasira ang 8 pinto na mystery formation ng mag-isa, nakita niya si Jiang Chen na parang isang simoy ng tagsibol sa Qingyuan Lei Pond, ngunit hindi pa niya nakita si Jiang Chen na gumagawa ng alchemy. Alam niya na si Jiang Chen ay isang alchemist, kung hindi ay hindi siya sumali sa Purple Pill Pavilion. Ngunit hindi niya inaasahan na ang alchemy technique ni Jiang Chen ay maaaring umabot sa ganoong antas, nakakamangha. Bilang mga high-end na figure sa Shenwu City, nakita nila ang napakaraming tao at katotohanan. Biglang na-refresh ni Jiang Chen ang kanilang kaalaman at pangunawa, na ipinaalam sa kanila na ang alchemy ay maaaring maging napakadali at casual. Kung nakita ito ng alchemist sa pagawaan ng alchemy ng palasyo ng Panginoong Lungsod, malamang na magdududa siya sa kanyang buhay at kung siya ay angkop para sa alchemy. Bastos ka, nagpapakita ka na naman. Tumikim ang malaking dilaw na aso. Ngayon ang buong sangkatauhan sa Red East Region ay ipinaubaya kay Jiang Chen para magpanggap. Ang Marshall Pavilion at ang City Lord's Mansion ay lubusang nasakop niya. Ngayon ay ang Yun Mansion na lang ang natitira. Si Brother Jiang Chen ay tunay na Diyos, Xi, nakita ko na. Nagulat si Xi Yunpang sa mundo. Medyo awkward para sa kanya na tawagin si Jiang Chen na kapatid. Gusto niya talagang tawaging guro siya tulad ng iba, dahil sa pananaw ni Xi Yunpang, hindi siya kwalipikadong tawaging kapatid ang isang malaking tao tulad ni Jiang Chen. Kahit na ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay higit na lumampas sa antas ng Jiang Chen, ito ay isang sandali lamang bago ang isang taong kasing lakas ni Jiang Chen ay hihigit sa kanya, at hindi ito magtatagal. Lord City Lord, tinutulungan kita ngayon na pinuhin ang Dragon Chi Pill para matulungan kang makabawi. Bilang nangungunang kinatawan ng sangkatauhan, natural na gustong tulungan ka ni Jiang Chen. Mula sa isang walang pag-iimbot na pananaw, sa hinaharap, isang mapagpasyang labanan sa hindi magiging posible ang Yu Clan. Hindi ko magagawa kung wala ka, Lord City Lord. Sinabi ni Jiang Chen na para sa kanya, ito ay isang simpleng bagay. Iniligtas niya ang buhay ni Xi Yunpang, na mabuti para sa kanyang sarili at sa sangkatauhan. Siya ngayon ay nasa Red East Territory, at lubhang kapaki-pakinabang na makipagkaibigan sa gayong malalaking tao, bilang Xi Yunpang, kailangan. Mabuti. Tumango si Xi Yunpang, at pagkatapos ay sinabi kay Xi Ting, Ting, pakialis ang mga bagay dito at gumawa ng kaunting espasyo. Oo, tatay. Tumango si Xi Ting, at mabilis na inayos ng maraming tao ang bulwagan.
Sinunod ni Xi Yunpang ang mga tagubili ni Jiang Chen at umupo ng naka-cross-legged sa gitna ng bulwagan. Aking Panginoon, lunukan mo ang Dragon Chi Peel. Sabi ni Jiang Chen. Si Xi Yunpang ay hindi nang ahas na magpabaya, sinunod ang mga tagubili ni Jiang Chen, at nilamon ang Dragon Chi Peel sa isang lagok. Ang chi at dugo sa Dragon Chi Peel ay napakalakas, at naglalaman ito ng walang kapantay na enerhiya at kapangyarihang panggamot. Gayunpaman, si Xi Yunpang ay isang master ng Tianyuan Realm kung tutuusin, kaya siguradong makakayanan niya ang epekto ng makapangyarihang gamot na ito nang hindi nababahala na sumabog hanggang sa mamatay. Inilagay ni Jiang Chen ang isang kamay sa Heavenly Spirit Cup ni Xi Yunpang, at ang enerhiya ng ina ng lahat ng bagay at ang espiritual na enerhiya ng kahoy ay pumasok sa katawan ni Xi Yunpang tulad ng isang stream ng mga espiritual na bukal. Ang lakas ng ina ng lahat ng bagay na ito ang pinagmumula na tumutulong kay Xi Yunpang na ayusin ang pinsala. Kapag naibalik na ang pinagmulan, magiging maayos na siya. Ang malakas na enerhiya ng dugo na nilalaman ng Dragon Energy Peel ay sapat na upang mabawi ang naubos na enerhiya at dugo ni Xi Yunpang. Si Xi Ting, Zhang Shan at iba pa ay nakatayo roon ng walang sinasabi, nakatitig kay Xi Yunpang nang hindi kumukurap. Bakas sa mukha ng lahat ang kaba.